Hello everyone! Meron tayong tatlong comments ngayon na sasagutin kasi almost the same lang naman sila ng mga tanong. So, sagutin na lang natin dito sa video na to. So, first na comment, hello sis, just asking, need ko ba ng CFO even na 29 days lang ako sa Germany for visit my BF? Pumunta na siya dito sa Pilipinas 6 times 6. Salamat sa pagsagot. So, next comment, I am traveling in Australia as a tourist with my boyfriend as my sponsor. Do we need to have CFO? And then last question, even po ba pupunta ng Indonesia need ng CFO? So first of all, gusto kong i-share po yung naging experience ko dati. Nung nag-travel po ako first as tourist to Maldives para mag-meet kami ng German partner ko. So, tourist lang kami sa Maldives doon. Mag-meet lang kami. So, hinanapan po ako noon ng CFO, Guidance and Counseling Certificate. Kung saan, yun po yung naging reason na na-offload po ako. Dahil at first travel ko, wala akong idea kung bakit kailangan ng CFO. So, ang nangyari noon, tinanong ko yung immigration officer na, Sir, bakit kailangan ko ng CFO certificate? Magtuturist lang naman ako, magmi-meet lang naman kami ng German partner ko. Hindi pa naman kami magpapakasal, hindi naman kami fiancé, hindi pa kami engaged. So, bakit kailangan ko ng CFO? So, sabi ng immigration officer, Ma'am, as long as meron po tayong foreigner na BF, fiancé, spouse, kailangan po natin mag-undergo ng CFO Guidance and Counseling Program. So, yun po yung sagot ng immigration officer. So, naiintindihan ko. So, ayun nga, na-offload po ako dahil wala ako nun. And then, ang ginawa ko, nag-comply po ako ng CFO Guidance and Counseling Certificate. And then, nag-travel ulit ako. And, naging successful na. And then, nung next na travel ko po from Philippines to Germany, mag-visit ako sa partner ko dito sa Germany. So, yun na yung second meeting namin. And then, hinanapan po ulit ako ng CFO. So, yung CFO na kinuha ko nung nag-travel kami sa Maldives, yun pa rin po yung pinakita ko nung nag-travel ako to Germany. So, hindi na ako nag-register ulit kasi wala namang expiration yung CFO natin. So, sa question na, for example, kasama natin yung foreigner na partner natin mag-travel as tourist sa ibang bansa, hindi ko alam kung hahanapan ba ng CFO kung magkasama ng partner na mag-travel. Palagi ko talagang ina-advise sa lahat ng videos ko, palagi kong mini-mention na kapag meron tayong foreigner na BF, fiancé, or spouse, mas okay po talaga na mag-comply na lang tayo ng CFO Guidance and Counseling Certificate. Kasi, for example, na hindi hanapin ng immigration, so it's fine, at least we are already prepared, we are over-prepared. And, ang maganda kasi, in the future, na for example, magpapakasal kayo sa ibang bansa, or for example, for good ka na sa ibang bansa kasama yung foreign partner mo, then, kasi 100% ako nahahanapin talaga yun sa immigration, yung CFO kapag magpapakasal or for good na sa ibang bansa kasama yung foreign partner, hahanapin yung CFO Guidance and Counseling Certificate. So, magagamit mo siya in the future. Hindi mo kailangan na mag-register ulit kasi wala naman po siyang expiration as long as the same partner pa rin. So, dalawang scenario lang kasi ang mangyayari sa immigration. So, for example, kasi usually talaga na nangyayari, ewan ko ba kung bakit, yung, for example, hindi ka nag-comply ng CFO and then, nung pag-travel mo, biglang hahanapin ng Philippine Immigration. So, kung kailan na hindi ka nag-prepare, saka naman yun siya hahanapin. And then, kung kailan ka naman na mag-prepare, for example, nag-comply ka ng CFO Guidance and Counseling Certificate, saka naman siya na hindi hahanapin sa Philippine Immigration. Kung kailan tayo prepared, hindi siya hahanapin. So, ganon. Parang ganon lang. So, pipili na lang tayo kung saang scenario ba yung mas maganda.
Yung, for example, hindi tayo nag-comply and then biglang hanapin. Sure ako na kapag, for example, hahanapin yung CFO sa atin and then wala tayong naipakita, automatically na ma-offload talaga tayo. Isa talaga yung CFO certificate na pinaka-importante talaga na kapag hahanapin ito ng Philippine Immigration and then wala tayong naipakita, directly na ma-offload po talaga tayo. Hindi na natin sila pwedeng pakiusapan. Kapag CFO na yung reason, kapag wala tayong CFO, directly na ma-offload tayo. So, kung pipiliin natin yung scenario na nag-comply tayo tapos hindi hanapin, then it's fine, diba? At least we are over-prepared. Kesa naman dito tayo sa scenario na hindi tayo nag-comply and then biglang hanapin. So, ma-experience natin yung na-experience ko na sobrang traumatic po talaga. Kaya palagi ko talagang sinishare, palagi kong ina-advise, kung kaya nyong i-comply nyo po. Kasi, ayokong ma-experience nyo yung na-experience ko na na-offload. Bukod sa traumatic, magastos din kasi posibleng hindi po natin ma-rebook or ma-refund yung ticket natin. Mas maganda talaga na mag-over-prepared na lang po tayo during our travel. Actually, case-by-case basis po talaga sa Philippine Immigration. Marami nang nakaalis, nakasama yung partner nila na hindi hinanapan ng CFO. Marami nang nakaalis na nag-tourist or visit and then hindi sila hinanapan ng CFO. Kahit saang country sila pumunta, hindi sila hinanapan ng CFO. So, marami pong ganong cases. And meron din pong mga kababayan natin na nag-travel, na na-offload dahil walang CFO. Kasama na po ako doon sa mga na-offload dahil walang CFO. So, ayun nga, case by case basis. Hindi ko talaga alam kung hahanapan ba talaga kayo 100% kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa Philippine Immigration. Hindi ko alam kung ano yung binibase nila. Kaya naman, sinishare ko lang talaga yung naging experience ko and also yung mga naging experience ng mga kababayan natin na sinishare nila sa akin. Gusto ko lang din i-share sa inyo para at least prepared kayo. So, ayun po, kung meron po kayong foreign national na BF, fiancé, or spouse, and then magta-travel kayo sa ibang bansa or magmi-meet kayo sa ibang bansa, magpapakasal sa ibang bansa, mag-comply po kayo ng CFO Guidance and Counseling Certificate kasi posible pong hahanapin yun sa Philippine Immigration.